Inalalayan pa rin ni Ramon si Jericho habang pumapasok sila sa kakahuyan. Nasa tabi lang nila si Javier na mabagal na umuusad. Tila nabibigyatan nito sa mga dala niyang mga bagahe. Salamat, Ramon. Tinanggal na ni Jericho ang kanyang braso kay Ramon. Sigurado ka bang kaya mo na maglakad mag-isa? Tanong naman ni Javier kay Jericho. Ay, oo naman. Ituro mo lang sa akin ang tamang direksyon. Nakangiting sagot ni Jericho. Biglang nakarinig ng mga yapak si Ramon sa malapit at papalapit ito sa kanila. Shhh! Biglang hinila ni Ramon ang isang tao na nagtatago sa likod ng matabang puno. Eliseo, ikaw pala. Gulat ni Ramon. Pasensya na, tinakot ko kayo. Napangiti silang dalawa ni Ramon. Teka, paano ka nakahanap ng daan palabas ng Terraveda? Wala bang nakasunod sa'yo? Tanong pa ni Ramon kay Eliseo. Sa pagkakaalam ko, wala. Nung dumaan ako sa tarangkahan, napansin kong walang nagbabantay. Kaya mabilis akong lumabas. Teka, nasa na nga pala si Nicolas at Kael? Balik tanong naman ni Eliseo. Nagpaiwan si Kael sa kastilyo. Kasama niya si Mang Rigor. Malungkot na sagot ni Javier. Ano? Bakit niyo hinayaan yun? Paano sila? Pagtataka ni Eliseo. Sila may gusto nun para pabagalin ang kilos ng kalaban. Itinaya nila ang buhay nila para kay Jericho. Tugon naman ni Ramon. Napatango na lang si Eliseo at nagpatuloy sila ni Ramon sa paglalakad. Habang si Jericho ay nakatayo lamang na pinapanood ang paglamon ng malaking apoy mula sa ibabang bayan ng Terraveda. Hinihintay siya ni Javier na lumapit. Halika na, Jericho. Tumango si Javier para sumunod si Jericho at dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Maya-maya pa, habang naglalakad sila sa kalagitnaan ng kagubatan, ay nakarinig ng mga yabag ng kabayo si Ramon. Mabibilis ang mga takbo nito at mukhang patungo na ito sa direksyon nila. Pambihira, ang bilis namang nakaamoy ng mga yon. Sinusundan nila tayo. Alam nilang buhay pa si Jericho. Nag-alala agad si Ramon. Kung ganun, kailangan nating tumawid sa hangganan. Umanap tayo ng santuaryo para pagtaguan. Saad naman ni Eliseo. May alam akong lugar, sa baryo namin. Alam kong ligtas tayo doon. Ito'y lagpas sa kabila ng puting bundok. Wika ni Javier. Tumigil sila at tumalikod si Javier para makinig. Naririnig niya ang mga yabag ng kabayong paparating. Nandito na sila. Sambit ni Javier. Takbo na! Sigaw ni Ramon. Tumakbo sila habang si Naraya at Aragon kasama ang mga barbaro ay dire-diretsyong tumatakbo patungo sa kanila. Biglang nag-iba ang sklera ng mga mata ni Raya at lahat sila ay lumipad palayo. Napasigaw ang apat nang tumalsik sila ng ilang metro sa lupa mula sa malakas na spell na pinakawalan ni Raya. Mabilis nakabangon sina Javier at Eliseo at tinalungan sina Jericho na makatayo. Nagpatuloy sila sa pagtakbo pero hinabol sila ng mga barbaro na halatang hindi sila hahayaang makatakas. Habang tumatakbo ay napansin ni Javier na wala si Ramon sa tabi nila. Mukhang napahiwalay ito matapos ang kanilang pagbagsak. Napalingon si Javier sa likuran bago lumipat ang tingin niya kay Eliseo. Nasaan si Ramon? Taka ni Javier. Kailangan na nating umalis kahit wala siya. Maghanap tayo ng ligtas na lugar. Sagot ni Eliseo. Maya-maya pa ay nakarating sila sa isang mabatong trench, ngunit nagulat si Javier nang huminto bigla si Eliseo sa may bukana. Pumasok na kayo! Dali! Wika ni Eliseo kay Javier. Tumakbo si Jericho papunta sa loob ng kuweba. Pasuray-suray itong tumatakbo na tila wala pa sa sarili. Inabutan naman ni Eliseo si Javier ng espada. Nagtaka tuloy ang binata. Teka, paano ka? Pag-aalala ni Javier. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, abuli mo si Jericho. Ako nang bahala rito. Pipigilan ko sila sa abot ng aking makakaya. Tumango si Javier at hinabol niya si Jericho na patuloy sa pagtakbo sa loob ng madilim at makipot na kuweba.
Narinig ni Eliseo ang paparating na mga kalaban kaya humakbang siya sa bukana ng trench at hinarap mag-isa ang mga barbaro na paisa-isang dumarating. Sumugod ang isa kay Eliseo at nagtapo ng malahalimaw na taga. Nawasak ang bato nang makaiwas si Eliseo. Sinunggaban niya ito at itinarak sa kalaban ng espada. Tumagos ito hanggang sa likod at napaungol sa sakit ang kalaban. Napasigaw ang barbaro nang hinugot ni Eliseo ang espada. Sinalakay pa niya ang paparating na barbaro. Nagmaneuver siya sa kanan. Sumabay ang kalaban ngunit tumapak siya sa batuhan at tumalon ng tagpas sa leeg ng kalaban. Napingas ang laman ng kalaban nang bumao ng espada niya sa leeg nito. Dugo ang bumagsak ang barbaro sa lupa habang hawak-hawak ang leeg na sugatan. Bagamat mabilis na napatumba ni Eliseo ang dalawang barbaro, ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kalaban palapit sa kanya. Kaya walang choice si Eliseo kundi makipagsapalaran upang mapabagal pa niya ng kaunti ang mga ito sa paghabol kina Jericho. Tumigil sa pagtakbo si Javier matapos silang makalabas sa kuweba. Itinaas niya ang isang kamay para pahintuin din si Jericho. Nauntog si Jericho sa kamay niya. "Pasensya na, kasalanan ko." Paghingi ng tawad ni Jericho. Nagulat si Javier sa bagong pag-uugali na ito ni Jericho. Tila ba may nagbago sa kanya, ngunit hindi niya masiguro kung ano. "Sa palagay ko ligtas na tayo. Malayo-layo na rin ang narating natin. Ngunit kailangan nating ikubli ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng isang uri ng pagbabalat kayo. Masyado kang litaw sa suot mong damit." Saad ni Javier. Tumingin si Jericho sa baluti at pulang kapa nito. "Pwes, kahit anong sabihin mo, susundin ko. Dahil ako'y ganap na may debosyon at nasa iyong mga kamay." Wika ni Jericho na halatang wala pa rin sa sarili. Tinitigan saglit ni Javier si Jericho. Iiling-iling lang si Jericho na parang nawawalang bata. Tumango si Javier at ilang sandali pa ay nagpasya na siyang magpatuloy. Kinaumagahan, nakayuko si Prinsesa Raya sa trono. Malawak na nakangiti kay Agustos na nakatayo sa tabi niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aragon na masayang naglalakad palapit sa kanila. Tumigil ang dalawa sa tinginan at bumaling kay Aragon. "Lahat ng pag-aari ng Terraveda ay nasa ilalim na natin ngayon. Ang ilang mga kabalyero ay tumakas sa kakahuyan, ngunit ang mga hindi pinalad ay nasa ating mga piitan o malamang patay na." Masayang balita ni Aragon. "Napakahusay." Ngumiti si Aragon kay Raya, ngunit napalitan ito ng pagkadismaya nang mahuli niya ang matalim na tingin ni Augustos. "Ngayon, tinatanggap ba ako ng mga taga-Terraveda bilang kanilang reyna?" Ani Raya. "Wala silang susumpaang katapatan, kundi kay Jericho lamang," sagot ni Aragon. "Inaasahan ko na ang bagay na yan. Bueno, sunugin ang kanilang mga pananim." Wika ni Prinsesa Raya. Malinaw na nabigla si Aragon. "Tignan natin kung anong mararamdaman nila kapag nagsimulang magutom ang kanilang mga anak." Dugtong pa ni Prinsesa Raya. "At paano naman si Jericho?" Sabat ni Augustos. Tumango si Raya sa mga tauhan at itinulak ng dalawang barbaro si Eliseo palapit sa trono. Tinignan pa ng matalas ni Eliseo si Aragon, ngunit simenyas si Augustos sa mga tauhan na sapilitang paluhurin si Eliseo sa harap ni Raya. Nahuli din ito sa kakahuyan matapos mapagod mula sa madugong pakikipaglaban niya sa mga barbaro. Pinagtulungan nitong hulihin ngunit inutos ni Raya na wag itong paslangin dahil may halaga pa ang buhay niya para kay Jericho. "Malapit na nating mahanap si Jericho." Sabay ngumisi ng malademonyo si Raya. Samantala, nakahanap sina Javier at Jericho ng isang kubo na may labada na nakasabit sa sampayan sa labas. Yumuko si Jericho sa balikat ni Javier. "Saktong-sakto para sa pagbabalat kayo mo. Maganda ka na," wika ni Javier. Tumango si Jericho na parang tulala sa likod niya habang sinusubukang bumangon ni Javier kay Jericho na parang timang na nakasiksik sa tabi niya. Tumingin si Javier sa paligid.
Nang masigurong walang tao sa kubo, ay lumapit ang dalawa sa sampayan. Umupo si Javier sa pader habang nagpapalit ng damit si Jericho sa likod ng pader. Dalian mo riyan. Baka maabutan tayo ng may-ari. Tiyak na malilintikan tayo. Saad ni Javier. Pasensya na Javier. Ang ilan kasi dito ay medyo masikip na sa akin. Nahihirapan akong pagkasyahin ito sa katawan ko. Katwiran naman ni Jericho. Ang mga pulubi ay hindi maaaring pumili ng kanilang susuotin. Basta kahit ano na lang dyan ang isuot mo. Kahit trapo, ayos na yun. Kumpiyansa si Javier na hindi magagalit si Jericho sa anumang sasabihin niya dahil ramdam niyang nagbago na ang ugali nito simula nang gamitan niya ng spell. Sa halip na magmanhid ang katawan ay tila nagkaroon ng bahagyang demensya si Jericho. Nagkaroon nito ng kakulangan sa pag-iisip kaya kumikilos ito na parang bata. Ngayon lang niya napagtanto na delikado pala ang paggamit ng spell sa mga taong matalino dahil nagugulo nito ang sariling pag-iisip ng tao. Isang maliit na side effect lamang ito na nagpabago sa ugali ni Jericho. Hindi, tama ka naman. Dapat siguro matuto muna ako mag-isip bago ako magsalita, hindi ba? Turan ni Jericho. Ngumiti si Javier. Tapos ka na ba? Tanong pa ni Javier. Tapos na. Lumabas si Jericho mula sa likod ng pader para ipakita ang suot niya. Pinigilan ni Javier na matawa dahil ang sinuot na pantalon ni Jericho ay umaabot lamang sa ibaba ng tuhod. Ang mga manggas ay halos hindi umabot sa kanyang mga siko. At ang kamiseta ay nagpapakita ng isang malaking bahagi ng gulanet. Napapikit si Javier at hindi niya na napigilan ang sarili na tumawa. Wala akong masabi sa'yo, Jericho. Para kang ang taong grasa. Papuri ni Javier. Kung ganun, dapat ko bang subukan ng iba? Mukhang marami pa rito eh. Saad ni Jericho. Hindi, wag na. Ayos na yan. Hindi ka na makikilala ng lahat. Ang galing mong pumili. Kinuha ni Javier ang money pouch sa may sinturon ni Jericho. Teka, pero ko yan ah. Reklamo ni Jericho. Mas ligtas ito marahil sa akin kung itatago ko to sa bulsa. Nakangiting tugon ni Javier. Syempre walang problema. Ikaw na bahala sa limos ko. Ingatan mo yan. Medyo natutuwa si Javier sa pang-uuto kay Jericho. Ngayon lang ulit siya makakaganti sa mga pagpapahirap sa kanya ni Jericho nitong mga nakaraang buwan. Nagbigay lang ng simpleng tingin si Jericho nang sumenya si Javier na magpapatuloy na uli sila. Nilabas naman ni Prinsesa Raya ang isang maliit na itim na ahas at ipinakita kay Eliseo. Alam mo ba kung ano to? Hindi. Isa itong maamo sa mga uri ng ahas na matatagpuan lamang sa kabundukan ng Asgard. Hindi ito gaanong napupuno ng kamandag. Ngunit sapat na ang isang maliit na kagat upang manghikayat. Maaari itong magdulot ng sakit na higit pa sa iyong iniisip. Kaya may pagpipilian ka. Sabihin mo kung nasaan si Jericho. Seryosong tanong ni Prinsesa Raya, subalit ngumisi lang si Eliseo. Kung ganon, gusto mo talagang subukan itong maliit kong alaga? Sarcastic na boses ni Raya. Wala akong sasabihin sa'yo. Mas mabuti bang patayin mo na lang ako? Matapang na sagot ni Eliseo. Ngumiti si Prinsesa Raya. Umaasa ako na sasabihin mo rin yon. Sabay hinawakan ni Raya ang ulo ng ahas sa tumusal ng spell. Kasunod nito ay nilapit ni Raya ang ulo ng ahas kay Eliseo. Nanunood lamang sina Aragon at Augustos habang pinapatuklaw ni Raya sa ahas si Eliseo na sumisigaw sa matinding paghihirap. Butas-butas ang leeg nito sa dami ng kagat na tinamo niya mula sa ahas ni Raya. Sa bawat kamandag na bumaon sa balat niya ay kasing tindi ng kagat ng aso ang sakit. Nang maglaon, kumakain ng manok si Augustos habang naghihintay sila ni Aragon sa labas ng torture chamber. Nakikinig lang sila sa mga sigaw ni Eliseo.
Medyo nababahag na rin si Aragon sa pagpapahirap ni Raya kay Eliseo. Makabaging Diyos, kanina pa siya sa loob. Hindi na ba ito matatapos? Sambit ni Aragon. Ano naman kung maghirap siya? Nagkakaroon ka na ba ng konsensya sa batang yon? Sabay ngiti ni Augustus kay Aragon. Lumabas si Raya sa silid ng pagpapahirap na may dalang balita. Naglalakbay ngayon si Jericho sa baryong pinagmula ni Javier. Hanapin niyo sila sa lupaing sakop ng kaharian ni Amaro. Gawin ninyo agad ito nang walang pagkaantala. At Aragon, biguin mo pa ako uli ngayon at ikaw na ang ipapalit ko kay Eliseo. Maliwanag ba? Wika ni Raya. Tumingin si Aragon kay Augustus na malawak na nakangisi sa kanya. Parang natutuwa pa ito na maging asu-asuhan lang siya ngayon ni Raya. Sa halip kasi nabigyan ng mataas na posisyon ay ganun pa rin ang napala ni Aragon. Isang utusan na tagahatid ng mensahe. Hindi na pinansin pa ni Aragon si Augustus at umalis na lang siya na dala ang sama ng loob. Kinaladkad naman si Eliseo ng 2 barbaro papasok sa selda ni Kael at Mang Rigor. Sinalo ni Kael si Eliseo nang ibinaba siya ng mga barbaro sa sahig habang nanghihina at nilak ang pinto. Anong ginawa nila sa'yo, Eliseo? Magsalita ka! Galit na tanong ni Kael. Ngunit hindi na halos maibuka ng binatilyo ang bibig dahil sa matinding panghihina. Napansin naman ni Mang Rigor ang maliliit na butas sa leeg ni Eliseo na dulot ng mga kagat ng ahas. Ito ay kagagawan ng tusong ahas na Nathair. Mukhang pinahirapan siya ni Raya hanggang umabot siya sa limitasyon ng pagtitiis ng isang tao. Sa palagay ko, kinuhanan lang siya ng impormasyon. Paliwanag ni Mang Rigor. Matutulungan mo ba siya? Tanong naman ni Kael na nag-aalala sa sinapit ng kaibigan. Gagawin ko makakaya ko. Ilipat mo na siya sa kama. Bilisan mo. Utos ng matanda. Mabilis na kumilos si Kael at inilipat niya si Eliseo sa kama upang magamot kaagad ni Mang Rigor. Tahimik na binabasa ni Prinsesa Raya ang mga dokumento at papeles ni Jericho nang pumasok ulit sa silid ng trono si Aragon. Akala ko ba nakaalis ka na? Nairita si Raya. Handa na nga umalis sa mga tauhan ko, pero kailangan ko lang, sambit ni Aragon. Kung ganon, ano pang hinihintay mo, ha? Nairitang tanong ni Prinsesa Raya. Pero kasi... Natigilan si Aragon nang tinignan siya ni Raya na may kasamang pagtataka. Gusto ko lang sanang magpaalam sa inyo ng maayos bago ko umalis. Hayaan nyo na sana akong... Napahinto si Aragon sa pagsasalita. Kung ganon, makakaalis ka na. Medyo nainis na si Raya sa mga pasakalye ni Aragon. At gusto ko sanang... hilingin sa inyo na mag-ingat ka palagi. Dagdag pa ni Aragon. At bakit? Wala akong dapat ikatakot. Sagot ni Prinsesa Raya na nakataas ang mga kilay. Sa kabila ng lahat ng iyong mga nakamit, dapat ka pa ring manatiling maingat, Raya. Hindi mo alam, may mga panganib sa bawat pagliko. Wala kang dapat na pagkatiwalaan, kahit na sino. Kahit si Augustus. Pahayag ni Aragon. Napangiti si Raya sa sinabi ni Aragon at napasandal ito sa headboard ng upuan. Walang iba maliban sa'yo. Yun ba ang ibig mong sabihin? Saad ni Prinsesa Raya. Ako ang yung tunay na kakampi, Prinsesa. Ako ang tunay mong kaibigan rito. Gagawin ang lahat para sa'yo. Alam mo yon? Seryosong sagot ni Augustus. Napangiti muli ang prinsesa. Nagpapasalamat ako sa iyong katapatan, Aragon. Kaya naman ipinagkatiwala ko sa iyo ang misyong ito. Sana, hindi mo ako mabigo. Sambit ni Raya. Tumango agad si Aragon. Naiintindihan ko. Siyempre gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nais ko lamang imongkahi na sana
Hindi ako ang kinuha mo para sa misyong ito kung saan maaari kitang protektahan kahit na anong oras. Pero dahil ipinagkakatiwala mo sa akin ito, gagawin ko na. Nagbaw si Aragon. Hanapin mo si Jericho. Sa susunod na makabalik ka, huwag kang nang aalis sa tabi ko. Ani Raya. Napatingala si Aragon sa labis na tuwa niya. Sige po, prinsesa. Aalis na po ako. Magalang na lumabas si Aragon at umupo si Raya habang pinag-iisipan ang naging pag-uusap nila ni Aragon. Ilang minuto ang nagdaan. Mag-isang pinangunahan ni Aragon ng isang batalyon ng mga barbaro sa paglabas ng Terraveda. Misyon nilang hanapin si Jericho at dalhin ito ng buhay kay Raya sa abot ng kanilang makakaya. Alam ni Aragon na mahirap ang misyon na ito pero wala na siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Isasaalang-alang na niya ang lahat ng meron siya, kapalit lang ng buong pagtitiwala ni Raya. Habang tahimik na naglalakad sina Javier at Jericho sa kakahuyan, ay may naramdamang kakaiba si Javier. Isang pangkaraniwang ingay na kung saan sa kabilang dako ng kagubatan ay may mga nakatipon na isang grupo ng mga mangangalakal sa ibaba ng burol. Naghahanda ang iba sa pagpasok ng kanilang mga gamit sa isang bagon na hinihila ng 2 kabayo. Tumigil ka! Uminto si Jericho. Nakinig sandali si Javier pagkatapos ay lumingon ito kay Jericho. Maghintay ka rito. Alamin ko lang kung sino ang mga taong yon. Maliwanag. Tumango si Jericho at iniwan na ito ni Javier upang mag-imbestiga. Ngunit pagkaalis pa lang ni Javier ay tumungo si Jericho sa ibang direksyon kaya hindi alam ng dalawa na nagkahiwalay sila. Dahan-dahang sinuyod ni Javier ang madamong bahagi habang sinusundan niya ang pinagmumulan ng ingay. Pagkarating niya sa dulo ay hinawi niya ang mataas na damo sa paligid at bumungad sa kanya ang isang hanay ng mga manlalakbay na nagpapahinga sa kampo. Nagulat si Javier nang biglang may tumusok na espada sa likod niya. Hindi na pumalag si Javier at itinaas na lamang ang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran. Napanganga siya nang bumungad sa kanya ang isang magandang babae. Nakasuot ito ng itim na sando at long pants. Naka-tiger boots ito at blandang buhok. Kamusta? Matamis ng ngiti ng babae. Hindi sumagot si Javier at sumunod na lang siya nang sumenyas ang babae na maglakad. Dinala ng babae sina Javier at Jericho sa pinuno ng grupo. Nakasalukuyang nakatayo sa isang putol na kahoy habang humahasa ng kutsilyo. Kanina pa pala nahuli ng babae si Jericho nang nagawi ito sa pinagtataguan ng babae. Hindi na pumalag si Jericho dahil wala naman siyang alam na gawin kundi tumunganga at sumunod sa ipinag-uutos ng iba. Wala ito sa sarili niyang kamalayan kaya hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Pagkatapos mahuli, isinunod naman ng babae si Javier na itinuro ni Jericho. Hindi ko alam kung anong pakay nila, Dario. Pero nakita ko silang pagala-gala sa paligid. Mukhang nagmamasid. Baka isang tulisan o espiya. Wika ng babae kay Dario. May nakita ba kayong kawili-wili dito? Seryosong tanong ni Dario kay Javier. Hindi. Wala. Kabadong sagot ni Javier. Napayuko si Javier at Jericho nang inihagis ni Dario ang kutsilyo sa ibabaw ng ulo ni Javier. Nagtuloy ang paglipad ng kutsilyo. Bumaon ang kutsilyo sa puno na nasa likuran ni Javier at Jericho. Napalunok ng laway si Javier sa takot. Samantalang tila relax na relax lang si Jericho na nakuha pang mamangha kay Dario. Tumingin sila sa pinuno. Huwag ka magsinungaling sa akin, bata. Sabihin mo na ang totoo kung ayaw mong idikit ko sa iyo ang kutsilyo. Pananakot ni Dario. Wala akong nakita, pangako. Napadaan lang talaga kami rito. Tugon ni Javier. Tumingin saglit si Dario sa babaeng nakahuli kina Javier. Wala silang kabayo, walang kagamitan, wala kahit ni isa.
Saad ng babae at lumapit ito sa bagon. Bumalik ang tingin ni Dario kay Javier. Kung ganon, naglalakbay lang kayong dalawa? Nag-isip ng konti si Javier. Parang ganon na nga, sagot ni Javier. Saan naman kayo pupunta? Tanong ni Dario. Patungong Hilaga, lagpas sa hangganan. Maagap na sagot ni Javier. Medyo nagulat si Dario dahil doon din papunta ang grupo nila sa lupain ng Babylon. Kaharian ni Amaro. Hindi siya mabait sa mga estranghero. Sinasabi ko sa'yo, mas gusto niyang pinapalamutian ng mga ulo ng dayuhan ang kanyang kastilyo. Sabay lumapit si Dario. Bakit kayo pupunta doon? Taka ni Javier. May sarili akong dahilan. Sagot ni Dario. Ganun ba? Sambit ni Javier. Sang-ayon ako sa kanya. Sabat ni Jericho. Anong problema ng kaibigan mo? Nakakunot na tanong ni Dario kay Javier. Nako, huwag mo siyang pansinin. Simple lang siya. Hindi niya lang mapigilan na makialam sa usapan ng iba. Paliwanag ni Javier. Nakuha naman ni Dario ang ibig ipahiwatig ni Javier. Ibig mo bang sabihin, may tililing siya? At ikaw ang tagapagbantay niya? Saad ni Dario. Kung wala ako, hindi siya tatagal ng isang araw. Siya nga pala si Kulugo. Pakilala ni Javier kay Jericho. Ngumiting tumango si Jericho. Napapikit si Dario sa mga mata. Namuntik ng matawa. Pagkuway ibinaling niya ang tingin sa kanilang bagon. Malapit nang matapos ang mga tauhan niya sa ginagawa. Mabuti. Sa palagay ko ay maaari na kayong magpatuloy sa paroroonan ninyo. Kinuha ni Dario ang kutsilyo sa puno at lumapit sa bagon. Hindi ba kami pwedeng sumabay sa inyo? Ibig kong sabihin, lubos ako magpapasalamat na makatulong sa inyo. Kahit na taga-bitbit lang ng mga gamit nyo. Pakiusap ni Javier. Isama mo na kami, pangit. Sabat ni Jericho. Ano ka mo? Tumaas ang kilay ni Dario. Huwag mo siyang pansinin. Pakiusap. Isama nyo na lang kami. Tutulong kami sa inyo. Pakiusap ni Javier. Huwag mo nang ipilit, bata. Ang swerte mo nga dahil pinakawalan ko pa kayo ng buhay. Inis na sagot ni Dario. Buo na ang desisyon nilang umalis at iwan ang dalawa sa gitna ng gubat. Kaya kitang bayaran kahit magkano. Nakuha agad ni Javier ang atensyon ni Dario. Narinig mo yung Katrina? Tumango ka agad ang babae sabay na napangiti kay Dario. Babayaran kita ng ginto. Dagdag ni Javier. Nagkatinginan tuloy sina Dario at Katrina. Pwes, bakit hindi mo yan sinabi kanina? Malumanay ang boses ni Dario. Ngumiti si Jericho na parang timang. Tinignan siya ni Javier at sumeryoso uli ang itsura ni Jericho. Samantala, nahanap naman ni Aragon ang mga itinapong damit ni Haring Jericho sa isang kubo. Anong gusto niyang palabasin? Mauuto niya ako ng ganto kadali. Hoy kayo! Kumilos na tayo. Hindi pa sila nakakalayo. Malamang dito sila dumaan. Wika ni Aragon sa mga tauhan at nagsikilos na sila para hanapin sina Jericho. Nagsimula namang maglakbay sina Javier at Jericho kasama sina Dario at Katrina. Sumakay sila sa loob ng bagon habang sumampa naman sa unahan sina Dario at Katrina. Binagtas nila ang maputik at baku-bakong daan ng gubat patungo sa Hilaga. Umigit 6 na oras ang ginugol nila sa paglalakbay bago makarating sa hangganan. Sumenyas si Dario sa isang tauhan na huminto muna sila para makapagpahinga. Gagawa tayo ng kampo dito. Sambit ni Dario. Palubog na rin kasi ang araw kaya naisip din ni Dario na ipagpabukas na lang ang paglalakbay para makatipid sila ng oras. Mas delikado din kasing bumiyahe lalo na kapag gabi. Maraming gumagalang tulisan at mga hayop sa paligid.
Napangiti pa si Katrina nang inalalayan siya ni Dario pababa ng bagon. Sabay niyakap siya nito. Salamat. Nakangiting wika ni Katrina. Alam mo naman na ikaw lang ang kayamanan ko. Malambing na sagot ni Dario. Kinilig si Katrina sabay hinampas sa dibdib si Dario. Inilabas ni Jericho ang isang paa niya mula sa bagon ngunit itinulak ito ni Javier pabalik sa loob. Nagsimula nang gumawa ng kampo ang mga tauhan ni Dario at tinulungan sila ni Javier sa pagbubuhat ng mga gamit patungo sa kampo. Binuksan niya ang isang kahon ngunit lumapit bigla si Katrina sa likod ng bagon. Wag mo yan pakialaman, sambit ng babae. Pasensya na. Kaya lang, pamilyar sa akin ang amoy na yun. Kamangyan yan, di ba? Tanong pa ni Javier habang isinasara ni Katrina ang kahon. Biglang lumapit sa kanila si Dario. Paano kung ito nga? Saad ni Dario. Kung ganun, marami kayong tinatago na ganito dito? Gulat si Javier sa natuklasan. Tama ka, sagot ni Dario. Matagal silang nagtinginan sa isa't isa bago mapagtanto ni Javier ang isang bagay. Nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin lang nito, kayong dalawa'y mga iligal na mangangalakal? Sambit ni Javier. Mas gusto naming isipin ito bilang malayang kalakalan, sagot ni Katrina. Tumawa si Dario. Pero bawal ang ginagawa ninyo. Sa batas ng hari, kung mahuli kang nangangalakal ng iligal, maaari kang ibitay. Wika naman ni Javier. Bakit? Magpapahuli ba si Dario at Katrina? Parang ang labo naman. Masyado kaming mabilis at masyado ring matalino para sa isang bubuit na batang hari ng Terveda. Nakangising nilagpasan ni Dario si Jericho na nakayakap pa sa isang puno. Tinapik ito gamit ang kanyang mga buko habang nakadikit ang tenga sa puno na parang batang naglalaro. Hindi mo masasabi yan kapag nakaharap mo siya. Maaari kanyang hulihin dahil malinaw na nilabag mo ang batas niya. Naglakad si Javier para kunin si Jericho sa puno. Halika na, kulugo. Hinila ni Javier si Jericho papunta sa pinagtatayuan ng kampo. Pagsapit ng gabi ay tahimik na nakaupo si Javier at Jericho sa tabi ng kani-kanilang mga campfire. Kasalukuyan silang naghahapunan ng sopas habang yung iba ay nagpapahinga lang sa tabi at nagkukwentuhan ng kanilang mga buhay. Gusto mo pa ng sopas? Tanong ni Javier. Oo, gusto ko pa. Pakiusap. Nilagyan ulit ni Javier ng dagdag na sopas ang mangkok ni Jericho. Salamat. Inangat ni Jericho ang mangkok sa mga labi niya at hinigop ito na parang gatas. Natutuwa ako sa iyo dahil marunong ka na magpasalamat. Hindi tulad ng dati. Ang hirap-hirap mong intindihin. Kaya naman masasabi kong kahanga-hanga yun. Wika ni Javier. Talaga? Sabay higop ulit ni Jericho ng sopas. Sabihin na lang natin na hindi mo talaga ugali ang tumanaw ng pasasalamat sa iba. Ganun ka eh. Kaya nga natutuwa ako ngayon, mukhang may naidulot rin na magandang ginawa ko. Akala ko hindi epekto yun. Sagot ni Javier. Talaga lang ah. Parang batang humihigop ng sabaw si Jericho. Tumango at ngumiti si Javier. Sa papaanong paraan? Tanong pa ni Jericho. Bastos, magagalitin, walang iniisip, walang nararamdaman. At yun ay kapag nasa mabuting kalooban. Paliwanag ni Javier. Kinalulungkot kong marinig yan. Medyo malungkot na boses ni Jericho. Hindi mo yata napapansin kung gaano ako nahihirapan sa'yo. Alam kong ikaw ang hari, ngunit mas maganda kung maaari mong gawin ng isang maliit na tingin para sa iyong sarili sa pamamagitan ng tamang pagkilos. Tanda ng paggalang kasi masyado ka nang minamaliit ng iba. Pakiusap ni Javier. Paumanhin kung minsan nagiging baliw ako, Javier, pero susubukan kong mas maging mabuti sa hinaharap.
Tugon naman ni Jericho. Oh, aabangan ko yan ah. Pero sa ngayon, ikaw muna maghuhugas ha. Ipinatong ni Javier ang mangkok niya sa ibabaw ng mangkok ni Jericho. Kailangan mo rin banlawan ng palayok na ito. Ayos lang ba? Dagdag pa ni Javier. Siyempre, walang problema. Sagot ni Jericho. At kapag tapos ka na dyan, kailangan din pakainin ng mga kabayo. Dugtong pa ni Javier. Yan ang paborito kong gawin. Nilagay ni Jericho ang mga mangkok sa loob ng palayok upang hugasan ito sa batis. Pinanood lang ni Javier si Jericho na tumayo at kinuha ang palayok. Ngumiti ng bahagya si Javier. Doon mo hugasan yan. Itinuro ni Javier ang direksyon patungo sa batis. Naglakad si Jericho sa mga palumpong, ngunit bigla itong nadulas. Malakas na kumalampag ang lupa nang bumagsak si Jericho. Napangiti tuloy si Javier habang humihiga sa sapin niya. Ayos ka lang ba, kulugo? Tanong ni Javier. Oo, huwag ka mag-alala. Ayos na ayos lang ako. Tumayo si Jericho at nagpatuloy sa batis.